So, dito tayo guys. So, natutuwa lang ako habang pinapanood yung pamangyan. Ayan. So, tutuwa ako guys. So, kasi yung pamangkin ko, siya yung naglilis na sasakyan ko. So, meron ako, sinabi sa kanya. At doon ko simulan yung kwento ko mamaya. Ayan. Mac! Yo! Palis ba yan? Nalinis na? Bakit kita pinagilis na sasakyan? Para pag nagkaroon ako ng sasakyan, para alam ko na linisin to. Okay. Meron akong alaala kasi dyan guys eh. No, way back 2012. So, ako yung tagalinis nung lagi akong inutusan maglinis ni Doc, ni Uncle John Biernes. So, meron akong hindi makakalimutan na sinabi niya sa akin. So, yun rin sa akin lahat. Maglinis sa sasakyan, paano linisin yung mga gulong-gulong niya, yung mga singit-singit. So, yan yung sabi niya sa akin. Dapat marunong kang maglinis ng sasakyan. Para someday, kapag bilinis ka ni Lord, kaya mo na maglinis ng sasakyan. So, ayun, natutuwa lang ako sa Panginoon kasi yung kay Mac, ayan, nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Yan din ako dati. So, kaya yung encouragement na natanggap ko noon kay Doc sa pastor ko, yun din yung tinuturo ko sa kanya ngayon. So, nag-part yun ng discipleship diba? Hindi lamang sa Word of God, kundi everything kung paano ka nagsimula, paano ka bilinis ni Lord, ano yung magandang katangian ng isang alagad ng Diyos. Maganda ituro. So yun, natutuwa lang ako kasi every Sunday siya naglilinis ng sasakyan. Ayun, hindi ko makakalimutan yun. 2012 7 plus 5 8 plus 5. So ilan? 13 years. So 13 years ago, nung ako po ay naglilinis lagi ng kotse na kulay puti ni Doc John Biernes. Yun yung sabi niya sa akin. Someday, pag bilinis ka nilo, magkakaroon ka din ng sasakyan. At lahat ng mga ginagawa mo, makikita yun ng Panginoon. So 13 years later, bilinis din tayo ng Panginoon. So, sa malaking pagpapala. Actually, hindi naman yung sasakyan yung blessing Yung lesson na natanggap mo doon sa training na pinagdaanan mo. Kasi lahat naman ng yun ay training ground. So, marami akong mga prinsipyo sa buhay na masabi ko na doon pa lang bilinis na ako ni Lord kasi may mga tao siyang ginamit kung bakit ako nandito sa akin pong buhay dahil yun sa mga pinadala ng Panginoon na mag-guide at nag-suporta po sa akin. So, yun. Kala na, ikwento ko lang. Kasi gabi na, tingnan mo guys, gabi na. Tapos yung pamangkin ko, naglilinis pa rin siya. Nakakatawa yung kwento kung paano ang Diyos po ay kumilos at gumawa po sa buhay ko. So, huwag tayong mapagod na manalangin. Huwag tayong mapagod na lumapit sa Diyos. Dahil ko din sinasabi sa mga disciple ko po ngayon. Wala pong nasira ang buhay sa sumunod sa Diyos. Salamat po. God bless.